Samantala, bilang ng mga walang trabaho sa bansa bumaba habang tumaas naman ang employment rate sa Pilipinas ng hanggang 96.9% noong Hunyo kumpara noong July. Ayon yan sa ulat ng Philippine Statistic Authority o PSA. Si Criza Lopez para sa detalye ng balita. Naitala ng Philippine Statistics Authority ang pagbaba sa bilang ng mga Pilipinong unemployed noong Hunyo 2024 base sa datos ng Philippine Statistics Authority mula sa 2.11 million unemployed person noong May 2024. Bumaba ang datos ng mga walang trabaho sa Pilipinas sa 1.62 million o katumbas ng 3.1 million kaparehong datos noong December 2023. Ito ang pinakamababang naitala mula noong April 2005. Samantala may pagtaas naman sa bilang ng mga underemployed persons na umabot ang bilang sa 6.08 milyong Pilipino o tumaas sa 12.1% mula sa 9.9% noong May 2024. Ayon kay PSA National Statistician and Civil Registrar Undersecretary Claire Dennis Mapa, karaniwan na nangyayari ang pagtaas ng underemployment sa kabila ng pagbaba ng unemployment at pagtaas ng employment rate. Unang dahilan na raw dito ang hindi pagkakaroon ng sapat na bilang ng full-time jobs at mas marami ang mga empleyado na naghahanap pa ng ibang trabaho. In other words, hindi lahat ay na-absorb as fully employed. Kaya nagkakaroon tayo ng increase din doon sa number of individuals na matatawag nating under. Sa kabila nito, bahagya namang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho at negosyo sa Pilipinas mula sa 95.9% o 48.87 million. Tumaas ito ng 96.9% o 50.28 million. Nakita ang pagtaas ng employment sa industriya ng construction, wholesale and retail trade, partikular ang repair of motor vehicles and motorcycles, accommodation and food service activities, manufacturing, transportation and storage. Ayon kay Undersecretary Mapa, dumami ang trabaho mula sa manufacturing ng semento na nagdulot sa pagtaas ng bilang ng mga may trabaho sa construction. Of course, sa manufacturing, 353,000 ang dagdag na trabaho sa manufacturing. At ang malaki dito ay manufacture of cement. So again, related doon sa construction activities, 161,000 dito sa manufacture of cement. No? So ito yung mga industries na nagkaroon tayo ng dagdag ng trabaho. Sa kabila naman daw ng mga pag-ulan sa Pilipinas, base raw sa historical data, nakikita nila na tataas pa ang employment sa sektor ng agrikultura dahil sa pagsisimula ng planting season at peak ng harvest season sa mga lugar na mataas ang pag-ani. Subalit susuriin pa ng PSA ang magiging resulta ng labor force survey para sa pagpasok ng third quarter. Well, itong third quarter, of course, nagsimula na kami na kumuha ng datos sa July. Sa ating historical data naman, may pagtaas kasi nagsisimula na yung planting season natin and peak ng harvest doon sa mga major crops natin ay yung last quarter. So may expectation tayo, no? But of course, that will be validated sa ating July round. Bigger sample, we have expectation na magbabounce back naman itong employment, no, sa ating agri-sector. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.